kung hahabol ka at baguhan ka pa lang, tiyakin mo lang na meron kang watcher. Unang-una kung kapitana ang papasukan mo o lalabanin mo o tatakbuhin mo, kompleto ba ang lineup mo? Ito yung pinaka kailangan mo, mga watchers. Dahil ang mga watchers ang magbabantay ng bilang ng mga boto mo. Mga watchers ang magbibigay ng bilang ng boto mo. At mga watchers din ang magsasabi kung ano yung nangyayari sa polling precinct. Dahil wala ka naman dyan, ikaw na kandidato. Yung mga watchers po ang makakakita kung ano yung mga nagiging kaganapan sa loob ng presinto. Kung wala kang watchers, paano mo masasabi na nadaya ka? Mga kabarangay, kaya ko po nasabi yan dahil kung minsan po sinasabi ng iilan na dalawa lamang po yung kinahihinatnan ng halalan. Isang nanalo at isang nadaya. Ito po, kwento lang. Tuwing sasabit po ang halalan ay may nakikita din po naman ako bilang campaign manager nga po na umahabol din po ng kapitan na yung para bang laro lang, yung bang, ewan ko kung talagang desidido sila sa pagtakbo bilang kapitan. Kasi hindi nga nila nabubuo yung kanilang mga team. Minsan nga wala nga siyang kagawad. Minsan kung meron man, 2 o 3. At wala silang mga leaders na kasama nila sa pag-iikot. Minsan nga wala nga silang tarpaulin at wala silang parapernalyas. Hindi rin sila nakakapag caucus or nakakapag-meeting ng purok by purok or kanto-kanto. Wala, nag-iikot lang sila kung kailan nila gusto. After ng election, yun, sasabihin, nadaya daw sila. Paano mo masasabi na nadaya ka? Wala ka ngang watchers. Hindi mo naman nakita o ano yung nangyari sa presinto. Bakit wala kang bilang? Bakit wala kang boto? Hindi mo naman naitanong sa iyong sarili na watchers nga, wala ka. Wala kang mga leaders. Yun lang, minus factor na sa'yo yun. Yung mga kalaban mo, ang dami nilang watchers, ang daming leaders. So doon pa lang talo ka na. Ibig ko po sabihin, ganito po mga kabarangay, napaka-simple lamang po. Kung talagang tayo ay nagnanais na manalo, kailangan preparado po tayo. Kailangan may budget tayo. At kailangan po ay yung may kakayahan tayo sa panunungkulan. At kailangan din po na may tiwala sa atin ang ating mga kabarangay para makakuha po tayo ng simpatsya sa kanila o makuha po natin yung kanilang simpatsya sa araw na tayo po ay nangangampanya. At hindi ko naman po nilalahat mga kabarangay yung mga humahabol. May mga humahabol din naman po na talagang tapat sa kanilang puso. Kaya lang ay hindi po nila kaya na tustusan yung kanilang makinarya. Hindi po nila kaya na kumuha ng maraming leaders at hindi rin nila kaya mga kabarangay yung talagang makapag-ikot sa mga bawat purok para mag-meeting dahil nga po kailangan ng budget. So yan po yung sinasabi ko po sa inyo mga kabarangay na talagang napakahirap po na manalo. Yes po, kahit na ang puso mo ay bukal, yung pagtulong, yung paggawa ng mabuti kapag ikaw ay nanalo. Kung wala po kayong mga sinasabi ko na estratehiya, makinarya, talagang napakahirap po na manalo. Lalong-lalo na po yung kinakalaban nyo nakaupo, may ginawa man po yan o wala, ay talagang mahirap po na banggain yan dahil nasa kanila na ang lahat. Sila po yung nakaupo, nasa kanila yung power, pwede nilang gamitin ang lahat ng puwersa ng barangay na hindi po natin sila kayang ireklamo na ginagamit nila yung pondo ng barangay. Unang-una, napakahirap po na makakuha nga ng ebidensya pagdating sa ganyan. Kaya ang masasabi ko lamang po kung kayo po ay talagang nagnanais na maupo, ano man ang inyong hahabulin, ay i-prepare na po ninyo ang inyong mga sarili. At kailangan po pag-isipang mabuti kung kailangan ba kayong lumaban o hindi. Tingnan po ninyo yung kalaban ninyo. Sabi ko nga po, baka ang kapitan ninyo ay talagang sikat na sikat sa inyong lugar, napakagaling, napakabait, paano mo babanggain yan?
So mag-isip nga po kayo. Yun nga po ang palagi kong sinasabi. Kailangan bago ka lumaban, tingnan mo muna yung kalaban mo. Kaya mo ba siya? May pag-asa ka ba na talunin siya? Kapag yan po ay nasagot ng oo, yes po, go ahead. At pwede po kayong lumaban. Pero kung wala po tayong kakayahan, hindi ko naman po sinasabi huwag ka nang lumaban. Ang sinasabi ko lamang po ay para magkaroon ka ng laban, kailangan nakahanda ka. Ano pa po ba ang kailangan mo? Lalong-lalo na po kung ikaw ay hahabol na kapitan. Siyempre po, yun nga po, kailangan mas maganda na kumpleto ang iyong mga team. May watchers ka, may mga leaders ka. Ano pa po? Kailangan may MPT ka, yung nag-iikot sa baryo, sa buong baryo. Yung may jingle ka. Importante din po na marami kang polyetos o leaflets, mga tarpaulins, yung mga legal sizes na nakakalat sa buong barangay. At pinaka-importante po sa lahat din, bukod po sa mga watchers, ay yung leaflets mo o sample ballots mo pagdating po ng araw ng halalan. Kung wala ka niyan, paano, lalong-lalo na yung hindi ka naman kilala, paano nila malalaman? O paano maiboboto, maisusulat yung pangalan mo kung wala kang leaflets, kung wala kang sample ballot? Sa mga kagawad naman po, napaka-importante na ikaw ay makipag-team, alyado sa isang tumatakbong kapitan. Lalong-lalo na, siyempre, dapat yung may kakayahan siya, kagaya nga ng sinasabi ko. At kung independent candidate ka naman bilang isang kagawad, okay din naman po yan, pwede naman yan. Kaya lang po, na minus factor na sa iyo. Dahil yung kukuning watchers ni kapitan, maaaring makakuha ka na ng boto doon. Yung mga kasama mong kagawad, maaaring makakuha ka ng boto sa kanila. Ganon din sila sa iyo. At yung mga leaders po ng bawat grupo ninyo, makakakuha ka ng boto sa kanila. So minus factor sa iyo yan kung ikaw po ay isang independyente, lalong-lalo na po kung kagawad ang tatakbuhin mo. Pero yun nga po, kung may makinarya, yung kapitan na kasama mo, siyempre makakapag-stage meeting po yan. So yan pa po ang importante, mga hahabol na kapitan. Kailangan makapag-stage meeting po kayo sa bawat sulok ng inyong mga barangay para makilala po nila ng lubusan kayo at mapakinggan yung inyong mga programa o plataforma de gobyerno. Napaka-importante po ng mga yan, mga kabarangay. Kapag wala po kayo yan, yun po yung sinasabi ko na napakahirap po na manalo. Lalong-lalo na kung kapitan po ang inyong tinatakbo. So, yan lamang po muna mga kabarangay. Sa susunod po ay atin pong i-content yung bawat sinabi natin from watchers, paano gagalaw yung watchers, paano sila i-training, i-seminar. Dito po mapapanood po ninyo. Kaya sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, lalong-lalo na po yung gustong humabol dito po sa darating na halalan na ito na pambarangay sa November 2, 2026, mag-subscribe na po kayo. Maraming salamat po.